Sa araw ng graduation ko, sinabi ng tatay ko, hindi ka namin tunay na anak, ang sekretong sumira sa pamilya namin matapos ang 22 taon. Ako si Mariel Santos, 22 taong gulang. Lumaki ako sa isang pamilyang akala ko ay normal, may tatay, may nanay, may bahay na inuuwian. Pero hindi ko alam na sa likod ng mga ngiti namin sa litrato ay may isang malaking kasinungalingan na unti-unting sisira sa buong pagkatao ko. Bata pa lang ako, alam ko nang may kakaiba sa pamilya namin. Habang ang ibang bata ay tinuturuan ng magulang kung paano mangarap, ako naman ay tinuruan kung paano manahimik. Mariel, huwag kang maarte. Dapat magpasalamat ka dahil pinapakain ka namin, malamig na sabi ni Nanay Lorna tuwing umiiyak ako. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon noong 12 taong gulang ako. Umuulan ng malakas, nawalan kami ng kuryente at naghahapunan kami ng tahimik. Biglang ibinagsak ni Tatay Ramon ang kutsara niya. Alam mo, Lorna, kung hindi lang dahil sa awa ko, matagal ko nang iniwan ang batang iyan. Natigil ako sa pagkain. Anong ibig mong sabihin, Tay? Nanginginig kong tanong. Tumingin siya sa akin na parang hindi ako parte ng pamilya. Huwag ka nang magtanong. Bata ka lang. Simula noon, palagi kong iniisip. Bakit parang galit sila sa akin? Lumipas ang mga taon. Ginawa ko ang lahat para mapatunayan na karapat-dapat akong mahalin. Nag-aral ako ng mabuti. Nagtrabaho ako habang nag-aaral. Hindi ako humingi ng mamahaling gamit. Hindi ako nagreklamo kahit lagi akong ikinukumpara kay Angela, ang paboritong anak ni nanay, ang anak ng kapatid niya na palagi nilang pinupuri. Si Angela, matalino. Si Angela, maganda ang ugali. Ikaw, Mariel, puro problema. Masakit. Pero mas masakit pala ang katotohanan na malalaman ko sa araw na dapat ay pinakamasaya ako. Araw ng graduation ko. Nakatuga ako. Hawak ko ang diploma ko. Ang dami kong pinagdaanan para makarating doon. Sa isip ko, baka ito na ang araw na masasabi nila. Anak, proud kami sayo. Pag-uwi namin, naghanda ako ng simpleng pagkain. Bumili ako ng cake gamit ang ipon ko. Pero bago pa ako makapagsindi ng kandila, biglang nagsalita si Tatay Ramon. May sasabihin ako bago tayo magpanggap na masayang pamilya. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Mariel, hindi ka namin tunay na anak. Parang tumigil ang mundo. Nabitawan ko ang plato na hawak ko. Ha? Tumayo si Nanay Lorna at umiwas ng tingin. Tay, ano tong biro nyo? Pero walang tumawa. Walang gumalaw. 22 taon kang nagsinungaling sa sarili mo, sabi ni Tatay. Kinuha ka lang namin noon dahil iniwan ka ng tunay mong ina. Napaatras ako. Kung hindi nyo ako anak, bakit nyo ako pinalaki? Tahimik. Hanggang sa sinabi ni Nanay ang salitang hindi ko inaasahan. Dahil may utang ang pamilya ng tunay mong ina sa amin. Nanlamig ang katawan ko. Hindi dahil hindi nila ako tunay na anak, kundi dahil sa loob ng 22 taon. Ginawa nila akong bayad sa kasalanan ng ibang tao. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko. Sinara ko ang pinto at doon ako tuluyang bumagsak. Lahat ng alaala ko ay bumalik. Yung mga gabing umiiyak ako. Yung mga pagkakataong sinabi nilang malas ako. Yung mga araw na pinili nilang mahalin ang iba kaysa sa akin. Nagtanong ako sa sarili ko. Kung hindi nila ako anak, may karapatan ba akong masaktan? Kinabukasan, nakita ko ang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Nanay. May mga dokumento. May lumang litrato. At isang sulat. Nanginginig kong binuksan. Ang nakasulat. Mariel, kung nababasa mo ito, ibig sabihin sinabi na nila ang katotohanan. Anak, patawad kung hindi kita naipaglaban. Minahal kita simula pa noong unang araw na nakita kita. Napaluha ako. Hindi iyon sulat ng pamilyang kinalakihan ko. Sulat iyon ng tunay kong ina. Hinahanap ko siya. At makalipas ang ilang linggo, nakita ko siya. Si Elena Cruz. Nang magkita kami, pareho kaming umiiyak. Anak ti. Mahina niyang sabi. Isang salita lang iyon. Pero unang beses kong narinig ang tawag na iyon na may pagmamahal. Bakit mo ako iniwan? Napayo ko siya. Pinili kong iligtas ka.
Noong araw na ipinanganak ka, may sakit ako at walang pera. Ang akala ko, pansamantalang kukunin ka nila. Hindi ko alam na gagamitin nila ang galit nila para saktan ka. Doon ko naintindihan. Minsan, may mga taong nasa paligid mo na dugo ang koneksyon. Pero hindi puso. Bumalik ako sa bahay nila Tatay Ramon. Hindi para magalit, kundi para harapin sila. Tay, nanay, bakit? Tahimik sila. Hanggang sa umiyak si tatay. Galit ako sa nanay mo. Dahil sa kanya, nasira buhay ko noon. Pero ikaw ang pinagbuntunan ko. Unang beses niyang inamin. Hindi siya perpekto. Hindi rin si nanay. At hindi rin ako. Pero may isang bagay akong natutunan. Ang sugat na hindi ginagamot, kadalasan ay ipinapasa sa taong walang kasalanan. Lumipas ang ilang taon. May sarili na akong pamilya. May anak akong babae. At isang araw, tinanong niya ako. Ma, mahal mo ba ako kahit nagkakamali ako? Nakangiti akong sumagot. Anak, dahil ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa dugo. Sinusukat ito sa kung paano ka pinipili araw-araw. Moral lesson. Hindi lahat ng pamilyang magkadugo ay marunong magmahal, at hindi lahat ng sugat na natanggap natin ay kailangan nating ipasa sa iba. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang paghahanap kung sino ang tunay mong pamilya. Kundi ang pagtanggap na karapat-dapat ka pa ring mahalin, kahit ilang beses kang iparamdam ng iba na hindi ka sapat.